Ivana's POV. What's the meaning of those smiles? Thank you. Mahinang sabi ko na lang tsaka muling yumuko dahil di ko na matagalan tingnan sila pareho. And after that, we started eating. Nanginginig ang mga kamay ko at di ko alam kung anong kukunin kong pagkain. I am not hungry but I need to eat. Dahil nakakaya't nakaka-insulto naman sa kanila kung di ako kakain. What do you want? Wilson suddenly whispered. Hindi ako nakasagot kaagad dahil hindi ko rin alam ang gusto ko. But after a while, Wilson got me a steak. Thanks. Mahinang sambit ko habang mahigpit ang hawak sa kutsara tinidor. Ano bang gusto mo? Bulong ni Wilson kaya't napailing ako habang sa plato ko lang nakatingin. It's okay, okay na to. Sabi ko sabay tingin ng bahagya kay Aaron na maganang kumakain. Are you sure? Wilson asked so I nodded very carefully. Mahina akong kumain ng di nagsasalita. Their conversation started. Nakikinig ako habang paunti-unting kumakain. Takot ako gumawa ng ingay. Nasa plato ko lang talaga ang tingin ko pati kay Aaron. What about you, Ivana? Muntik kong may buga ang kinakain ko nang tanungin ako ng daddy ni na Wilson. Namilog ang mata ko at saka ako napatingin sa kanila. Po? Kabadong tanong ko dahil na sa akin ang mata nilang lahat. What do you think about buying an island? Napanunok ako sa tanong. Seriously? It's fine po and it's good investment. Sagot ko at saka muling yumuko ulit. I want an island too, Grandpa. Napangawi ako sa sinabi ni Aaron pero mga kasama namin napakunot noo. Aaron, English. Mahinang sit ako kaya napahagikik siya. Sorry, I said I want an island too. Natatawang sabi ni Aaron. Turkish. Mrs. Thompson stated so I suddenly turned to her. May ngiti sa labi niya pero nang makita niya ako nakatingin sa kanya, nabura ito. Mabilis naman akong tumingin ulit sa pagkain ko dahil doon. Na matapos sila, hindi ko pa nakakalahati ang steak sa plato ko, pero uminom na ako ng tubig. Ramdam ko ang paglingon sa akin ni Wilson kaya wala sa sariling napatingin ako sa kanya. Done? Mahinang tanong niya, kaya tumango ako. Tinignan niya ang plato ko pero hindi na yon pinansin pa. Ang gusto ko na lang ngayon umalis na dito dahil hindi ako komportable. Hindi ako komportableng gumalaw kasi pakiramdam ko, binabantayan ang bawat galaw ko. We'll go, Dad? Wilson suddenly said before standing up, so I followed. Tumayo rin ang mga magulang niya, pati si Ali. You can stay here for today. Bukas na po kayo umuwi. Sabi ng daddy niya na sana hindi sanduin ni Wilson. Maybe next time? Wilson said while I am carrying Aaron. Well then, I cannot dictate you in that case. Sabi ng daddy nila at saka naunang lumabas kaya sumunod naman si Wilson. Lumingon pa siya sa akin para siguraduhin na nakasunod ako. Ivana. Mrs. Thompson suddenly called me so I stopped walking to look at her. Naparunok ako sa kaba. Salamat po sa pagkain. Mahinang sabi ko at mas lalo akong kinabahan nang lumapit siya sa akin. Alam mo ba ang tungkol kay Christine? Nasabi ni Christina sa akin. Sabi niya habang diretso ang tingin sa mga mata ko. Sandali ako natigilan pero kalaunan, dahan-dahan akong tumango kasabay ng paglunok ko dahil parang may biglang bumarang bato sa lalamunan ko. Uuwi na rin naman po kami sa Turkey sa linggo. Mahinang sabi ko sabay ngiti ng pilit. Nagulat siya sa sinabi ko pero hindi ko na hinintay pa ang sunod niyang sasabihin. Kasi naglakad na ako pasunod kay Wilson na nagpalingalinga na parang hinahanap akong biglang nawala sa likuran niya. Where have you been? Kunot na ang tanong niya na kinailing ko na lamang. If his mother is concerned about Christine, then going back to Turkey will really be a good decision. Hindi ko na lang ipapaalam kay Wilson ulit. Let's go! Sabi niya at paglabas namin nandun na ang kotse niya sa tapat na main door. Salamat po. Mahinang sabi ko sa daddy ko. Sabay pasok ng sasakyan kasi hindi ko may paliwanag yung sakit na biglang umusbong sa puso ko. Akala ko kasi kanina medyo maayos na. Kung ako ba ang magdedesisyon ano ba ang gagawin ko? Nakakaawa si Christine. She needs a doctor. She might suicide and looks like she's already doing it. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang mga iniisip niya. Or she hoped about marrying Wilson because their mothers were playing like cupids. Wala sa sariling napatingin ako kay Wilson. Will he marry Christine if I tell him to? Saan ka nagpunta kanina? Sa bahay ng daddy mo? Siya ba may gawa niyan? Seryosong tanong ni Wilson, sabay turo sa braso kong namumula pa rin hanggang ngayon. Just drive, sabi ko. Give me your phone. Sabi niya pero nagbingi-bingihan ako. Nainis siya. I said give me your phone. For what, Wilson? For what? Tanong ko kaya tumigting ng husto ang panga niya.
Di na siya nakasagot kaya tumahimik na rin ako hanggang makarating kami sa penthouse niya. Pinakuha ko ng lahat ng gamit nito sa apartment na yon. Sabi ni Wilson na makapasok kami kaya bigla ko napatingin sa isang maleta sa living room. I sighed. Why are you doing this? Pagod na tanong ko. Kung magpapatuloy ang ganito, hindi ko na alam kung ano pang kahinat nito. Binulungan niya si Aaron kaya't bumaba ito mula sa pagkakabuhat niya at tumakbo to sa gitna ng sala, kinuha ang mga laruan niyang nakahilera doon. Ano bang inaasahan mong gagawin ko? Pumikit ako saglit bago siya sagutin. Hayaan kaming bumalik sa Turkey? He chuckled sarcastically. That's bull. Mahina ngunit maring sambit niya. Wilson, I have a work there. Then resign. Pumunta tayo doon para makapag-resign ka pero uuwi din tayo kaagad. Sabi pa niya, you are being pointless. Pointless? Am I pointless or just want to hide my son again? Wilson, come on. Mas maraming importanteng bagay kaysa dito. Like what? Like pushing me to marry your crazy half-sister? Sarkasikong tanong ni Wilson kaya tinalikuran ko siya pero hinawakan niyang braso ko para iharap muli sa kanya. Isipin mo ang gusto mong isipin. You think we're together, aren't you? I sighed. Yes, I think you are together because she said you're getting married. O baka kayo naman talaga pero dahil kay Aaron, pinahinto mo. Matapang nasabi ko sa kanya kaya walang tuwa siyang umisit saka umiling. Seriously, naisip mo yan? I sarcastically smiled. Maybe she seduced you? Mabilis ka bang bumigay sa pangaakit, hindi ba? Umigting ang panga niya sa narinig, kaya naman bigla ako nagsisi. Really? Based on your experience? I glared at him. Stop it. We're going back to Turkey? Go! You think I can't stop you? Sinamaan ko ulit siya ng tingin bago ko padabog na umakyat sa itaas. Pagkapasok ko sa kwarto niya, kagad kong tinapon ang sarili ko sa kama ng padapa. Pagod ang katawan ko dahil sa dami ng nangyari noon. Gusto ko magalit kay Daddy at Tita Christina pero dahil nakita kong kalagayan ni Christine, mas lumamang ang awa. Ano bang nangyayari kay Christine? Dad is a doctor. Dapat alam niya na kailangan ni Christine ang doktor sa utak. His favorite daughter is turning into a crazy woman. They think marrying Wilson would cure that? Bago ko umalis noon, nakita ko rin si Christine na wala sa sarili. She caught her wrist in front of me. Is she obsessed with Wilson? Pero na makita ko siyang bagong awake dito, mukhang ayos naman siya. Does it mean that it's really my fault? Did I trigger her craziness? Ivana, you have a flight on Sunday? What is the meaning of this? Mabilis akong umupo sa kama nang pumasok si Wilson. Nagdidilim ang mga mata sa galit. What? Don't lie to me. What's this? Galit na sabi niya sabay pakita ng screen ng phone niya sa akin. Nakalagay doon ang pangalan ng my flight sa linggo. Paano mo nalaman? He smirked without humor. So, are you really determined to leave me? Wilson, you won't, Ivana. You won't leave this country. Matigas na sabi niya sabay lapit sa akin, kaya sumiksik ako sa pinakasulok ng kama. Wilson, don't come near me. You think you can leave? Ang aalis ka ulit nang walang pasabi? I learned my lessons. I won't be stupid this time. Nagdidilim ang mga matang sabi niya. Wilson! Sigaw ko niya na pero mabilis sa akong hinila at nakulong sa braso niya. Kinabahan ako ng gusto pero wala akong takot na naramdaman dahil sa ngayon ay alam kong di niya ako sasaktan sa pisikal na paraan. Wilson! Sigaw ko ulit pero sa pilitan niya na akong pinahiga at hinalikan pa sa leeg na kagad kong kinahina. You can't leave me like your boy toy again. You haven't to explain yourself still why you left me so you're not forgiven yet. Sabi niya habang kinakagat ang leeg ko kaya maigpit ako napakapit sa braso niya. Wilson, let go! Sabi ko habang pilit pinipigilan ng pagdaing. Di siya nakinig sa akin. Pinagpatuloy niyang paghalik sa leg ko at pinisil pa niyang dibdib ko na mas lalo pa nagbigay sa akin ng nakakabaliw na sensasyon. Wilson, I said in a moaning tone. You won't leave? He murmured before ripping my clothes. Wilson, agad niyang tinanggal ang suot ko at saka ginawa ang gusto niyang gawin. Di ko na napigilan pa mga ungol na lumabas sa bibig ko dahil sa sensasyong binibigay niya. Umusbong ang init sa buo kong katawan at nanindig din ang balahibo ko at mabilis na hubad ng kasuotan ko. Wilson, stop. I half-heartedly said but he keeps on kissing me while his hand is playing with my wetness. Cancel your flight on Sunday, he demanded before pushing one finger inside me. Napaungol ako na malakas. Mom? Dad? Why did you leave me downstairs?
Bigla kaming napatigil ni Wilson. My eyes widened because of that. Mom? Dad? What are you doing? Sabay naming nilingon si Aaron na nakatayo sa hamba ng pintuan. Dala ang iPad niya pero kuryoso nakatingin sa amin. And the crazy thing is his father's finger is inside me now. Mabutit balot kami ng comforter kasi hubad na ako. Napamura si Wilson. Tinulak ko siya paalis sa ibabaw ko kaya't mabilis siyang tumayo. He's still fully clothed. Na makalis siya sa ibabaw ko kagad kong binalot ang katawan ko ng comforter. Daddy, let's go downstairs. Sabi ni Wilson, saka binuhat si Aaron papunta sa labas. Nang tuluyan sila nakalabas, mabilis akong bumangon para tumungo ng banyo at doon ko kinalma ang sarili ko. Wilson knew about the flight. He got connection so it's not impossible. Pero ano na ngayon? Paano na? And Aaron almost caught us making love? Pikit matang sambit ko. Ako ang nahihiya sa nangyari. Di pa alam ni Aaron ang bagay na yun kahit sana makalimutan niya. It is Wilson's fault because he did not lock the door before doing those things. Kailan kami babalik sa Turkey? Magiging makasarili ba ako ngayon? Babaliwalain ko ba ang tungkol kay Christine? I can choose to stay here with Wilson because I also want that. I badly want that. Gusto kong bigyan si Aaron ng kumpletong pamilya at ako mismo ay gusto ko ring makasama si Wilson. But what about those people who will get hurt? Sabi nila kasama raw ng pagmamahal ang sakit. Should I be selfish? Pwede ba ako maging makasarili ngayon? Dahil buong buhay ko naman halos sakit na lang ang naibibigay sa akin. Open this door. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang marinig ang boses ni Wilson sa labas ng banyo. Wilson, just look after Aaron. Nanginginig na sagot ko. Ivana, open this door. No! Bantayin mo si Aaron? Giit ko. I am erect. Mariing sambit niya kaya't napapikit ako. Kalaunan di na siya nagsalita pero nakarinig ako ng paghampa sa pinto ng banyo. What the? I cursed while holding my chest. Naligo ako at nagbihis ng mabilisan. Sinigurado kong kalmado na ako bago lumabas. I can see nothing inside this room. Wala si Wilson at si Aaron kaya't panigurado nasa baba sila. Mabilis kong kinuha ang phone ko at saka tinignan kaagad ang flight details. Huminga ako ng malalim nang dito na cancel. We will leave on Sunday and that's final. Ilang minuto ako na natili sa kwarto ni Wilson bago ko nagpa siyang bumaba. Kagaya ng iniisip ko na abutan ko nga sila sa living room. They are playing but Wilson immediately found me. Sinaman niya ako ng tingin pero hindi ko na yon pinansin pa. Umupo ako sa couch na malayo sa kanila. Ipa-cancel mong flight mo. Ako mismo ang gagawa ng paraan para hindi matuloy yon. Sabi niya habang masama ang tingin sa akin. You can't dictate me, Wilson. I said. And crazy it is, it showed me how angry he is. Di niya ako pinansin buong gabi na parang hangin lamang ako dito. I'm not affected but it pisses me off. Parang bata. At di niya pa hiniyaang lumapit sa akin si Aaron kaya lalo ako nakaramdam ng labis na inis. The next morning, I received a message from our office. They're already asking me to go back. I emailed them that I'll go back tomorrow because I'm already determined to fly back to Turkey. Dahan-dahan akong bumangon dahil tulog pa si Wilson at Aaron. Pero biglang nagring ang phone ni Wilson. Inabot ko yun na di iniistorbo ang tulog ng dalawa. At nang makita na hindi nakasave ang number ng tumatawag, napakunot na ako. Wilson, may tawag ka. Mahinang pagising ko kay Wilson na napakakunot ang noo dahil sa kilay. Cancel it. Inaantok na sagot niya at bahagyang nagmulat ng mga mata. Pero kalaunan napapikit ulit siya na makitang tulog pa si Aaron. Natapos ang tawag nang di ko sinasagot, kaya binalik ko na lang to sa bedside table bago ko bumangon. Pero hindi pa ako nakakatayo na maayos, muli na namang nagring. Wilson cursed before declining the call. Wilson, baka importante. My sleep and my son's sleep are more important. Inis na sabi niya at binalik sa pagkakatulog, kaya't napailing ako. Get up! Sabi ko dahil baka may tumawag na naman at baka importante yon. It's not for business. If it's business, then they will call my secretary, not me. Masungit na sabi niya habang nakapikit. Fine, I said before going to the bathroom to just wash my face. Matapos yun, iniwan ko na sila doon dahil bumaba na ako. I will cook our breakfast even if it's too early. I spent a few minutes thinking about what to cook and eventually I decided to cook a Turkish dish because I'm sure Aaron is craving for it. Nagluto rin ako ng pasta para kay Wilson. After cooking, I went back to Wilson's room again.
At tulog pa rin sila habang nagre-ring ang phone ni Wilson. Daddy? Aaron silently cried, so Wilson peacefully picked his phone. What? Inis pang pagsagot niya dito. Kalaunay naging seryoso siya at biglang napatingin sa akin. Nasa tenga ang phone. Nakunot ang noo ko dahil para may pinapahiwatig ang mga tingin niya. Mahina siyang tumango para palapitin ako, kaya lumapit ako kaagad. May kabang biglang umusbong sa puso ko sa di malamang dahilan, lalo pa nang bigay niya sa akin ang phone niya. Iho, please, nagmamakaawa ko. She's shouting your name. We need your help. Christine needs your help. Pumunta ka dito sa St. Teresa Hospital. Nagmamakaawa kami. Tulungan mong anak namin. I trembled because of Tita Christina's voice on the other line. Nanlaki ang mata kong napatingin kay Wilson. She's killing herself. Please, Wilson, tulungan mong anak ko. Tahing pangalan mo lang sinasambit niya. Ayaw niya kaming palapitin sa kanya. She's hurting herself over and over again. Nandito kami ngayon sa ospital at tinuturukan siya ng pampatulog. Pero magising niya siyang pamawaya at mawawala ulit. She needs you, Wilson. Please, help my daughter. Tita Christina is crying. Tita. Ivana, tell Wilson to visit Christine. Christine needs him. My daughter needs him. Christine will kill herself. Hindi na namin siya makontrol, Ivana. Namasa ang mata ko at muli akong tumingin kay Wilson na ginising na si Aaron. Seryoso lang siya at normal ang galaw na parang walang pakialam. Tita, your sister will die. She will kill herself. She needs Wilson. Lalo ko nakaramdam ng pangamba nang may narinig ako sa kabilang linya na pagwawala. May sigawan at iyakan na hindi ko maintindihan hanggang namatay ang tawag. Wilson, Christine, what? Walang emosyong tanong niya, kaya naman pumikit ako na mariin. Get ready. We're going to the hospital. Sabi ko at mabilis gumalaw para tumungo sa walk-in closet, pero mabilis niyang nahawakan ang braso ko at marin akong tinignan sa mga mata. Tell me about your plans first. Pupunta tayo doon tapos ano? Seryosong tanong ni Wilson kaya't napapikit ako, tsaka napailing. Hindi ko alam. Wilson, please ikamamatay ko ng konsensya kapag may nangyaring masama kay Christine. Pagmamakaawa ko pero hindi niya pa rin ako binibitawan. Why? It's not your fault. She wants you. Nangihinang sambit ko. And? Tell me your plans, Ivana. Tell me everything. Christine is suicidal 5 years ago and you saw it. Yun ba ang rason kung ba't mo ko iniwan noon? You sacrificed? For what? You think I would care for her? Tuluyan na ako ng hina. Hindi na niya ako papalapit sa kanya hanggang maupo ako sa hita niya. Wilson, please. I said but he buried his face on my neck. We will go there but promise me first that you won't leave. Kahit ano pang mangyari. Mariing bulong niya kaya't dahan-dahan akong tumango. Pero mukhang di siya kumbinsido dahil tinignan niya ako na matagal sa mga mata. Ilang minuto kaming nagkatitigan at sa huli, napabuntong hininga siya at saka inalalayan akong tumayo para magising na niya si Aaron.